So ang naging problema nito ay biglang hinto. So ito yung ating check. So guys, subukan muna natin saksak. Pili-pili number number na pala to, number 1. So wala siyang, maski malang wala. So check natin ito. So check muna natin yung kung maikot. Okay naman ang ikot niya. So check natin ito yung motor kung ano naging problema. So buksan natin yung motor. So guys, buksan na nga natin ito. Check natin kung ano naging problema. Wow, madumi. Pero check muna natin yung kanyang switch, tapos yung common na line. Okay. So check natin ito yung common wire ng motor. So ito naman yung speed niya. So 1, 2, 3. So check muna natin. So ito yung common wire ng motor. Okay. So kukuha ako ng tester. So guys, check na nga natin yung motor. Gamit lang tayo ng tester. So naka-continuity naman dito. So naka-auto ohms. So check muna natin yung tester. So ayan, nagdikit ko lang yan para makita natin kung functional yung ating tester. So ayan. So kung siya. So ang gagawin natin ay kukunin ko na muna dito sa common wire ng isang T-spin. So ayan, nakakunik siya. Ayan, nakakunik. Makita, yan. Yan, so sa camera ito naman yan, naka-OL. So ayan. So check natin yung speed number 1. So itong kulay puti. So wala, hindi siya pumalo. Number 2, wala rin. Number 3. So wala. So ibig sabihin problema nito yung motor. So ang gawin natin, check naman natin yung number 1 to number 2 para malaman natin kung ang problema ay fuse or motor. So yeah, so yan, kita ba? Okay, kita naman. So yan, check natin number 1, number 2, ito. So yan, so pumalo siya 60. Number 1 to number 3. So yan, 115. Number 2 to number 3.
So ayan, 57. So okay yung motor. Ang problema ito yung fuse. So ang gagawin natin, magbabypass muna tayo para malaman natin kung fuse ba talagang problema. So okay guys, so magbabypass muna tayo. So dito sa capacitor, dito tayo kukuha, dito sa kulay itim. Check natin kung ito yung tamang common. So ang gawin natin, hiwain na natin dito. Medyo tigas, putol. So putol, okay lang yan kahit na naputol, paglulugtong na lang natin. So dito muna tayo. Ayan. So paglugtongin natin. Ayan. Tapos ito ating babypass papunta dito sa power supply sa isang linya. So dito muna tayo. So ayan, pero pwede natin i-test dito para i-connect natin dito yung isang test pin, tapos dito naman sa 1, 2, 3 yung isa. Okay, so paano ba ito? So hawakan ko ulit. So nangyari yan, ito na yun. So malabo. Ayan. Kita ba? Ganyan. Ayan yan. Sige, nakabit ko ulit dito yung isang test pin. So yan. Tapos ayan, kita ba? Ayan, kita. So connect natin sa number 1 na switch, kumbaga. So yan, pumalo 251 sa kabila, number 2 192, number 3 so parang hindi ito, dapat dito tayo mag tap sa kulay gray, hindi yung tamang reading yun. Okay guys, so dito tayo magtatap sa kulay brown pala. Ito, iwanan natin dito. So yan. So check natin. So tandali. Ayan, kita. So tayo sa number 1. So yan, 0.375. .43. So ibig sabihin pala, ang puti ang number 3.
Number 3 ang puti. Yan, 0.375. Kita ba? Number 2 naman 0.435. Number 1 0.458. So baliktad pala. So ang number 1 ay pula, dilaw. Number 2 puti ang number 3. So yan, ang naging problema nito ay fuse. So gagawin natin para hindi na tayo mag-backlash dito sa loob ng fuse para magpalit. So gagawin natin, dito na natin ilalagay yung fuse. Okay, so bypass siya doon sa loob, pero maglalagay pa rin tayo ng fuse sa labas para may protection yung motor. Okay, so guys, ito ang ating ilalagay na fuse para dito sa capacitor, tapos pupunta dito sa power cord. Okay, so hinangan ko muna to. Okay guys, so ito na ngayon, ito na yung fuse na hinangan ko. Yan, so lalagyan na natin ito ng cover. So ito yung ilalagay ko. Yan, so ano nga lang ito ng tawag dito, soldering iron para makompress. Okay, so guys, ito na yun. Anay na ako na. So ano yung tawag? So isang wire dito, gawin natin. Yun yung isang wire dito sa power cord isa. So ano siguro, lagyan natin itong electrical tape. Ganun. So yan, yung isa kanina na naputol, nilagyan ko na rin. So ito naman yung ating power cord na isang line. So lagyan natin ng tape. So yan, so dito na natin ilalagay. Okay, okay. So ilagay ko muna itong, tapos itong kanina yung common ng motor, putulin natin sa lagyan natin ng tape, kasi wala naman itong, kahit na wala siyang kuryente, pero
Lagyan pa rin natin ng electrical tape para safe tayo. Okay, so lagyan natin electrical tape. Ayan. Ayan, tapos ayan, so okay na, okay ko na yung switch. Ayan. Lalagyan na rin natin ito ng cable tie. So pag ganyan na lang, ayan. Okay. Tapos dito siguro. Ayan. Ayan, ayan. Ay, ito. Iipit ko na rin dito. Guys, so okay na tayo dito sa wiring. I-testing na natin ito. Okay. So, yan. Nakasaksak na yan. So, ito yung number 1. So, yan. Kumara na siya. Wala siyang ngayon. So, baka na yung ating equipment. So, pagka gano'n, pagka maluwag naman yung ikot niya o hindi siya masigit, ang problema yung fuse, natin palitan yung matanda pusing para kahit pa paano makatipid tayo. Okay, so sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. So paki-subscribe na lang po ng aking channel para updated po kayo sa bagong upload na video. Maraming salamat po.